A blessed good day mga ka-newbie, I'm Noel and welcome to my YouTube channel. In today's video tutorial, I will share to you how to transparent image background in Photoshop. But before we start, if you are new here in my YouTube channel or not yet subscribed, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button icon for updated weekly educational video tutorials. Now, let's start. In this presentation, gagamit pala tayo ng software na tinatawag na Photoshop. Sa Photoshop, doon natin tatanggalin or gagawing transparent ang ating mga image at buburahin natin yung background niya. And in this presentation din, ang gagamitin nating image na example ay itong logo na ito. So, logo samples ang ating gagamitin. So, hindi ko na papatagalin pa. Open natin ang ating mga Photoshop. At ito na, naka-open na sa akin. So, this is Photoshop. I think this is CS6. No? So, you don't need to have a latest Photoshop or old Photoshop. Same lang po ang process niya. Then, sa Photoshop natin, open muna natin ang ating file. So, file, open. Yung image natin, hanapin nyo lang. Sa akin, nasa desktop. So, logo sample, then click OK nyo lang. So, kung mapapansin nyo, sa image ko, mayroon akong gray background. Okay? So, kung ita-transparent ko siya, mas madali ko siyang gawin. No? Kasi black ang, ang color ng aking image. Now, first of all, tatanggalin muna natin itong layer natin dahil nakalock siya. So, double click, then OK. Then, after that, i-duplicate natin ang ating layers by clicking right-click sa layer and duplicate layers natin. Kung gusto nyong assignan siya ng name na layers, okay lang. Pag wala, just click OK. And, i-hide lang natin itong unang layer, yung original. Bakit? Kasi kung sakaling magkamali kayo dun sa una sa duplicate layers nyo na ginawa, pwede nating ulitin at duplicate. You don't need to close the file at i-open ulit. So, gaya ng mga tinuturo ko sa inyo dati. So, now, i-hide natin by clicking itong mata nyo ito. So, i-hide na yung first layer. Kung yung duplicate layers natin, hinide din natin, mapapansin nyo, wala na yung mata niya doon. Ibig sabihin, naka-hide siya at yung image natin dito, wala na. Para mabalik siya, i-click nyo lang yung mata, yung visible niya at lalabas na rin siya. Now, in transparenting image or removing the background of the image, mayroon tayong dalawang klase. Yung usually ginagawa natin ay kiniklik natin. So, i-click ko muna itong layers. Ibig sabihin, yan yung ginagawan ko. Ang magic wand ang ginagamit natin sa pagtanggal. So, hindi ko sinasabing mali ang paggamit ng wand. May instances kasi na hindi natin siya pwedeng gamitin. Papakita ko sa inyo kung bakit. So, pag kinlik natin ang wand dito, sa kulay niya, sa gray, sa labas, at pag dinilit natin siya, mapapansin nyo na bura nga yung background. But still, may mga instances na naiiwan pa itong mga to. At saka yung mga maliliit na details, mayroon pa rin. Ano ho? True, matatanggal natin siya by clicking the wand ulit nun at i-delete natin siya. So, click natin ulit. So, ano ang usually nangyayari? Gaya niya, nag-delete ako doon. Pero kung mapapansin nyo, yun lang ang part na yon. So, pag zoom natin siya at dinelete, may part, mapapansin nyo dito sa side niya, may part na nabura. So, hindi na pantay ang ating image. Ano? Kasi nabura na. So, ang gagawin ko, ituturo ko sa inyo yung isang way. Beside doon sa ating ginagamit na wand, mayroon tayong isa pang way
para matanggal natin o matransparent natin ang image. So, i-delete ko muna ito. I-drag ko lang at ihulog ko sa recycle bin. Then, I'll duplicate the layer ulit para yun ang gagamitin natin. Ano ho? Then, ang gagawin natin ay itong way na ito para madali nyo siyang makuha. So, first of all, bago tayo mag-start pala, bakit natin tinatransparent ang ating image? Tinatransparent natin ang ating image para malagyan natin o mapalitan natin ng kulay ang ating mga background. Especially, dito, hindi natin dito sa part na ito magagamit na ang 1 dahil sobrang maliliit na ang details, may mabubura siya dito. So, ngayon, balik tayo sa pag-transparent. Ang gagawin nyo lang, select the layers. Then, punta tayo dito sa select and piliin nyo po ang color range. Under the color range, piliin nyo po ang shadow. Then, after nyan, titimplahin natin ang fuzziness at saka, let's say, kontento ka na dyan sa 30. Mapapansin nyo dito, nandito nyo makikita ang output nyo. And the range, you don't need na hanggang dun sa dulo kasi puting-puti na. So, mapapansin nyo lang, basta maliwanag lang ang image natin at makikita nyo malinaw na. So, 181 sa akin, okay na yan. So, very clear na ang aking image and i-click nyo lang ang okay. So, kung next step, mapapansin nyo nakaselect na siya. No? Do not press the delete key. Huwag po ang delete key ang gagamitin nyo. Usually kasi ginagawa natin delete key kasi na-select na siya. So, ang gagawin nyo lang po, one click lang po siya. Just click this mask. At kung mapapansin nyo, sa mask natin, after natin ma-mask, natanggal na ang ating ang background ng ating image or na-transparent na natin ang ating image. Ngayon, sa pagkakataon nito, pwede na kayong magpalit ng background color. So, for example, dito sa baba, click nyo lang po yung new layer. Then, i-drag nyo lang po ang layer na yon dito sa baba. And select the color of your choice. So, for example, yellow. Then, pag pinaint natin siya dito sa background, dito sa labas, mapapansin nyo, malinis na malinis ang pagka-remove ng background natin sa ginawa natin. So, one click lang siya, natanggal na lahat. So, pagpapalitan natin ulit siya, let's say, orange. Then, pag pinaint natin dito, palit din ang kulay niya. So, ganun lang po siya kadali. But, transparent background ang gagawin natin. Naka-transparent na po siya. So, if a file natin, select the file, save natin siya or save as para hindi natin matabunan yung isa. Then, ang gagamitin natin, transparent logo. Okay? PSD file, ibig sabihin naka-Photoshop file siya. If you want to JPEG, so right click nyo lang tong save as type, then piliin nyo lang po itong JPEG na ito, then click save and okay. Then automatic na po masisave. Pag minimize po natin yan, nandito na po siya. At kung mapapansin nyo, white color na po siya dahil pag nakasave kayo, naka-transparent ito dito sa ating Photoshop, wala kayong layer pag ganito po siya. At JPEG po ang ginamit nyo, automatic po nakakulay white po yan. Pero kung gusto nyo siya yung may ganito siya na dot. Pag nag-save as po kayo, sorry, nagalaw siya. Pag nag-save as kayo, ang pipiliin nyo, hindi po yung save type as JPG, kundi ang pipiliin nyo lang ay either the PNG file, no? Para maging transparent po, or ganito na may dot. Pero hindi nyo rin po siya ma-open. Kung gusto nyo siya mapalitan ulit, mag PSD files na lang po kayo. So, ganun lang po siya kadali paano gawin
paano mag-transparent at mag-remove ng background dito sa Photoshop. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa aking channel at sana wag po kayong magsawang sumuporta. Maraming salamat. God bless and stay safe. That's it mga ka-newbie. Sana meron na naman akong naibahagi sa inyo na bagong kaalaman, at para sa mga susunod na video tutorial, mag-subscribe to this channel and click the bell button icon para sa mga updated video tutorial. If you have any comment, suggestion, don't hesitate to comment below. See you mga ka-newbie. Hanggang sa muli. God bless and stay safe.